Hello guys! Nandito na naman kayo sa Melong TV. Ngayon, isi-share ko sa inyo yung 4 na uri ng tao na hindi na dapat natin balikan. So, ito yung 4 na uri ng klase ng tao na hindi na dapat natin panghayaang makapasok pa ulit sa buhay natin. So, kanina kasi habang nasa palengke ako, may mga binili ako. And habang naghihintay ako doon, naisipan ko lang na itapik ito ngayon sa aking vlog. So, ito yung naisipan ko kasi netong mga this past few days, ang dami kong realization sa life. So, ito yung isa sa mga gusto kong i-share sa inyo. So, syempre marami na rin tayong napagdaanan as time goes by, diba? So, hindi na rin naman tayo mga bata. So, ito yung mga uri ng tao na at least 4 na klase ng tao na sa tingin ko, hindi ko na dapat pang papasukin sa buhay ko. So, kung ready na kayo, samahan nyo ako. Tara! Una sa listahan ko is yung mga taong intentional na sinasaktan ka o sinaktan ka. So, ayan yung mga taong intentional na niloloko ka o naloko ka. Diba? Ito yung mga halimbawa, business partner natin. Diba? Naranasan, siguro naman sa mga ibang nakaranas na magnegosyo dyan, naranasan na nating magkaroon ng business partner or mga nag-alok sa atin ng mga investments or something na mapagkakakitaan. Pero, yun pala, intentional lang pala nila tayong lolokohin. So, meron lang pala silang gustong makuha sa atin. Gusto lang pala nila na mag-invest ka rin sa kanila. And then suddenly, pag nakuha na nila yung gusto nila, is stop na, tama na. Like, para na lang silang pula na mawawala. So, yung sa akin, yung experience ko, diba, nagkaroon na rin naman ako ng partner. Yun nga, last year, nung first time ako na magparesan, magkainan, mag-restaurant, yun nga, yung naging partner ko, sa kanyang idea kasi itong paresan. So, yun, nung ilang buwan lang, hindi pa nga ilang linggo lang, nakita ko kagad yung ugali nila. So, hindi pa nga kami nag-i-start na mag-open ng store. Nakita ko na yung mga attitude nila at saka yung intention nila sa akin. So, ang habol lang pala talaga nila is yung kung anong meron ako, yung pera, yung investment, yun lang yung habol nila. Tapos yun pala, hindi wholehearted or hindi sila sincere sa pakikipag-partner sa akin. Samantalang ako, nag-offer ako sa kanila, sincere. So, meron din naman yung mga aalokin ka ng mga kung anong product, tapos benta-benta ng ganito. Tapos suddenly, pagka nakakuha ka na ng package, wala na, mawawala na sila, hindi ka na nila pina-follow up. So, parang, ano lang din, parang makuha lang nila yung gusto nila, hahayaan ka na nila. So, yun yung mga taong dapat nating iwasan. So, yun ay sa business partner, investments. Tapos, meron din naman na yung sa relationship, diba? Intentional ka na sinasaktan, nasasaktan. So, parang hinahayaan ka lang niya na magdusa ka. So, parang lagi niyang hinahayaan na umiiyak ka lang, naiiwan ka, nasasaktan ka, diba? So, lahat naman tayo na pagdaanan yung mga ganong relationship. So, kung nakikita nyo na yung ganong klase na tao, na isang klaseng karelasyon nyo is ganon, wag na natin balikan yon. So, alam nyo guys, ilang billion na tayo dito sa mundo ngayon. So, for sure, may mahanap tayo at mahanap na magmamahal ng tapat sa atin. So, yun, meron din naman, di ba? Dito nga lang sa Pilipinas, ilang milyon na tayo, di ba? 118 million, 120 million. So, kung wala man, kung talagang kalobligad na mag-single ka, okay na lang din yun. Kesa, alam nyo yun, paulit-ulit kang niloloko, paulit-ulit kang sinasaktan. Alam nyo yun, yung paulit-ulit na pinaparamdam sa'yo na wala kang halaga, di ba? Na alam mo naman sa sarili mong worth it ka. So, pero pagdating sa tao na to, parang napakahina mo, parang wala kang halaga. Yung kapag nakikita mo na gano'n na yung ginagawa ng tao sa'yo, iwanan mo na. Wag nyo nang babalikan. Kasi diba, halimbawa, naka-move on ka na nga okay ka na Tapos babalikan mo na naman. Experience ko yan guys. Like, ginawa ko rin naman yan. Pero, this time, no. So, matuto na tayo guys. Maraming tao sa mundo. And,
alam nyo, better talaga na mahalin na lang natin yung sarili natin. Kasi pag nakita nating happy yung sarili natin, walang ibang makakaagaw na sa atin. So, invest in yourself, invest in your own happiness, and then invest in your future. So, yun yung pinaka-importante sa lahat. And yung inner peace, napakasarap nun, guys. Yun. Sa friendship din, may mga taong pwede din manloko sa atin, mga kaibigan natin, ilang beses na rin tayo naloko, di ba? So, wag na lang nating balikan yung mga ganon, yung mga intentional na nandoko sa atin. Na halimbawa, nakipagkaibigan lang pala sa'yo kasi may gusto makuha, meron lang palang purpose na ibang bagay na hindi mo alam, tapos suddenly, parang na-find out mo na parang ibang klaseng tao to parang hindi siya genuine. Mararamdaman nyo naman yun, guys, along the way. Halimbawa, kung hindi talaga siya sincere sa mga sinasabi niya, sa mga kilos niya, iba yung sa salita niya, sa gawa niya, yung alam nyo yun, may mga ganong kaibigan So, yun, marami na rin naman ako naging friends, marami na rin naman akong mga acquaintance, alam nyo yun. Then suddenly, totoo nga yun, na habang nagkakaedad ka, mabibilang mo na lang sa mga daliri mo, yung mga friends mo. Kasi talagang may iwan yung mga tunay at saka genuine na mga friends mo. So mag-stick ka na lang doon sa mga taong hindi ka intentional na sasaktan. Dapat nating iwasan yung minsan nakatransaction na natin, tapos niloko lang tayo. Wag na natin balikan yun, wag na natin paniwalaan yun, kahit na ano pang magiging offer nila sa atin. So yun yung unang tao na dapat hindi na natin babalikan. Ang aking pangalawa is person who pushing you commit sins. Yung alam mo yon, parang pakiramdam mo hindi ka nagiging mabuti, hindi sila good influence sa'yo. So kung nakikita mo na, halimbawa, di ba, ako napagdaanan ko na rin naman yon na napasama ako sa iba't ibang klaseng tao. Alam mo yun, kasi lalo pa ako, dumating sa point ng life ko na sobrang na-explore ko lahat. Like, ayun, basta ganun. Tapos, yung pag nililid ka nila na, huwag na, magpuyat na lang tayo, tara, inom na lang tayo. Kung tikman mo yan, magyosi ka, ganyan, mag-ano ka, ganito, diba? So, ganito na lang gawin natin, wag ka na dyan, ganun. Parang, kung nakita mo yung sarili mo na may mali, na hindi dapat ito yung buhay na meron ka, or hindi ito yung gusto mong mga gagawin. Yun. Pag nakikita mo yung sarili mo na ganun, sa isang tao na yon, na hinahayaan ka lang niya na gawin yung bagay na hindi maganda, hindi ka aya-aya, yun, sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, wag mo nang sasamahan yun. Wag mo nang babalikan pa ulit sa buhay mo yun. So, yun yung aking pangalawang tao. Ang aking pangatlo is yung mga negative people and negative or toxic people. So, sa paligid natin, maraming ganyan Even sa family natin, sa friends, sa family, sa relationship, 'di ba? May mga ganyan toxic. Yung para bang hindi mo nararamdaman yung suporta nila. 'Di ba? Sa friendship, may mga ganyan na parang i-discourage ka na, ano ba yan, Mel? Ano bang ang ginagawa mo? Totoo ba? Gusto mong mag-vlog? O totoo ba? Gusto mong na naman magnegosyo? Baka mamaya malugi ka na naman yan, tigilan mo na yan. Ganon, even yung family natin magsasabi sa atin na, ay naku, Mel, ka na naman. Malulugi ka lang na naman dyan. Ano na naman yung pinagagawa mo, na naman yung iniisip mo. Yung sa relationship naman din natin, di ba? Parang hindi mo nararamdaman yung support niya. Parang hinahayaan ka lang niya kung anong gagawin mo. Tapos, kapag magsasabi ka sa kanya, parang hindi mo maramdaman na karamay mo siya. Yung ganun. Huwag nyo nang babalikan yung ganun, guys. I've been there. Like, ang dami ko nang naranasan na ganyan, even sa family ko, sa mga friends ko. And sa ngayon, kapag may mga plano na ako, may mga gusto akong gawin, even nung sinimulan ko tong vlog ko na to, wala akong sinabihan nito basta na lang ginawa ko. Tapos, yun lang, talagang nai-stop ako, nawala ako sa focus, dahil ang dami kong gustong gawin Talagang nag-explore naman talaga ako, and naging masaya naman ako doon. Marami ako naging experience nitong mga huli. And, sa tingin ko, mananahimik na talaga ako. And
nakita ko na ito talaga yung purpose ko sa life, and palalaguin ko na lang tong negosyo ko kung anong meron ako. Actually guys, nung nag-start ako ulit dito sa pagtitinda, halos wala na akong paninda noon. Like sabi ko na kung mag-open na lang ako ulit ng store, pero wala akong gaanong mga laman na yung tindahan ko kasi nung time na yun na nagkakasakit na si Papa, lagi kaming sarado, tapos kung ano lang yung mabenta, sige, tapos hindi naman namin napapalitan, so talagang namamayaan ko nun yung pagtitinda, yung tindahan. So nung nag-open ako nun, puro gasto, syempre nung nag-open ako, halos broke talaga ako. So ngayon parang unti-unti pa lang ako ulit bumabangon, and kaya nung magsisimula ako, syempre marami rin ako mga naririnig na negative pa din, toxic pa din, pero hindi pa rin ako nagpadala. Like sabi nila, tigil mo na yan, sarap mo na yan, huwag mo nang ipagpatuloy yan, kung ano man iniisip mo, ganito na lang gawin mo. Pero hindi ko pa rin sila pinakinggan guys. Yung kung ano pa rin yung nasa heart ko, yun pa rin yung sinunod ko. And nakita ko talaga kasi yung sarili ko na dito ako masaya. Like, dito ako, parang may peace of mind ako dito, lalo pag nag-iisa ako. Alam niyo, na akala nila na Mel, okay ka lang ba? Mag-isa ka lang dyan, hindi ka pa naiinip. Akala nila hindi ako okay, like hindi ako masaya. Pero alam niyo, sobrang saya ko talaga dito. And sobrang may peace of mind ako, and dito ko na-express yung sarili ko. So ayan, masaya ako pag nakakapagbenta ako, nabibentahan ko yung mga tao, may mga bago akong nakikilala, may mga new faces, and yung community. Ngayon may mga bago na akong nakikilala, may mga new communities na akong sinasabihan. So sa mga bagong plano ko sa buhay, I just keep quiet na lang, and yun, gusto ko na lang kasi sarilinin ko na lang yung mga plano ko, and kung meron man ako mga bagong friends, gusto ko din muna maging private muna yung life ko. And yun yung, kasi dun tayo mas magiging tahimik eh, kung less yung sinasabihan natin, less yung buka ng bibig natin, and less yung mga, alam mo yun, friends natin, sinasamahan natin. Napaka smooth ng buhay, napakapayapa, and lagi kang mas nakakapag-isip ka ng tama. So yun guys, kung nakikita nyo na yung mga negative people and sobrang toxic nila kasama, like alam nyo yun, binabaliktad ka nila palagi na napaka-negative na naman din, sasama ka lang sa amin, ganyan, saglit lang naman tayo doon, di ba? Parang iniisip nila na nagbago ka na, alam mo yun, ayaw mo lang sumama, tapos hindi ka nila naiintindihan, like hindi mo maramdaman yung support nila. So ano yan, pang-apat guys na klase ng tao na hindi na dapat nating balikan is yung larawan sila ng failure mo. Yung alam mo yun, yung nakikita mo yung sarili mo sa kanila na yung nakikita mo na failure sila, tapos sa mga bagay na to, tapos gusto din nila maging failure ka. Yung para bang hindi mo makita yung encouragement sa kanila kasi mismong sila hindi nila kayang gawin yun. Alam nyo yun, like kasi diba may mga kaibigan tayo na hindi nila kayang magnegosyo, like mag-open pa lang ng store, hindi nila kayang mag-open ng negosyo, or hindi nila kayang magbenta. So ang gagawin nila is parang ibabox ka lang nila, like hindi nila susuportahan yung gusto mo kasi alam nila, nakasarado na yung mind nila na sila nga hindi nila kayang gawin yun eh, hindi mo rin kayang gawin yun. Yung para bang ipapasa nila sa'yo yung failure sa buhay, kaya hindi mo makita yung support sa kanila kasi parang tinanggap na nila sa sarili nila na isa silang monument ng failure. Kaya ganun ka na lang din. Ganun, parang ayaw nilang umasenso ka, ayaw nilang ganito ang gawin mo, dito ka na lang, mag-fail ka lang dyan, alam mo yun, like hindi ka mag-grow dyan, ganun, yun yung gagawin nila sa'yo. So yun yung mga
So yun guys, wag na natin babalikan yung ganung mga tao kasi alam nyo yun, parang ang gusto lang nila parang yung ganitong mga tao is ang gusto lang nila is kung ano lang yung nandyan, yan na lang, dito na lang tayo, wag na tayong pumunta pa doon o gawin pa to or mag-explore pa, alam yun, nakasarado na yung mind nila, parang kasi nakikita nila yung sarili nila na ganito na sila, ipapasa nila sa'yo. So wag na gawin yan kasi sayang lang ang pera dyan, sayang lang ganito, alam nyo, hindi sila naniniwala sa'yo, yun, wag nyo nang babalikan yung ganong tao, larawan sila ng failure mo. Yun guys, yun yung 4 na klase ng tao na dapat nating iwasan, na hindi na dapat nating babalikan. Wag na natin balikan sa buhay natin. So, yun. Yun, kung gusto mong mag-grow, mag-explore, gawin ng mga ganitong bagay, yun, maganda din naman na nakikinig ka sa ibang mga tao, pero piliin mo na lang yung mga taong pakikinggan mo. Piliin mo na lang din yung mga taong kakaibiganin mo. And sa relationship, so yun guys, yun yung 4 na uri ng tao na hindi na dapat natin ibalik pa sa buhay natin. So, kung yung mga tao na yun is sobrang nagtiis ka na, alam mo yun, binigay mo na yung lahat, naging mabuti kang tao sa kanila, like sa family mo, may mga ganun eh, kahit even family mo, sobra kang nasaktan, di ba? Hindi mo na minsan binabalikan. So, siguro it takes time, di ba? Pero darating din naman yung time na mapapatawad mo naman sila. Pero yun na nga lang, hindi ka na rin talaga ganun gustong ma-involve pa sa life nila. Sa relationship, ganun din. Kung yung tao na to sobrang nasaktan ka, wag mo na siya babalikan. Like, kung paulit-ulit na lang, tapos nakakapag-move ka na, tapos babalikan mo na lang. Don't do that. Like, don't make the same mistakes again. So, kung paulit-ulit, tino-torture ka na, alam mo yun, binabaliwala ka, bakit ka pa babalik sa ganung klaseng tao, di ba? Like, ang dami mo pang, kung nakikita mo yung sarili mo, dami mong pwede pang opportunity, di ba? Bakit mo sasayangin yung buhay mo sa ganung mga tao? So, yun guys, even sa friendship, ang dami namang tao pa sa mundo. Alam mo yan, marami pa tayong makikilala. And mabuti na lang din kung mawawala na yung mga ganong klase sa life natin. Kasi marami pa rin naman mabubuting mga tao sa mundo. Like, netong mga huli, medyo may mga nakikilala talaga ako na sobrang mga medyo mayayaman na nga, diba? Tapos maka-Diyos pa, tapos alam mo yun, mabubuting tao pa sila. So, yun yung prayers ko talaga ngayon na makatagpo ng mga taong magiging mentor ko or makakasama ko, mga bagong magiging kaibigan. Kasi, di ba, hindi naman din natin maiaalis na hindi naman natin talaga kayang mag-isa. No man is an island. And sa pagiging single ko is okay din naman ako kung may darating. Okay, kung wala, okay din naman. Like, I know I am worth enough para mahalin din naman. So, yun. Basta kung hindi mo na nakikita yung sarili mong nag-grow sa mga tao na to, sa mga ganitong klaseng uri ng tao, wag ka nang babalik sa kanila. Kasi, lalo kung hindi naman sila nakakatulong sa'yo, di ba? Like, nasasaktan ka pa sa kanila, wag na lang natin silang ibalik pa sa buhay natin. So, ayun guys, yan yung aking masishare sa ngayon. Kung nagustuhan yung share ko, please like, share, comment, and subscribe to my channel para palagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. See you sa next vlog. God bless and ingat palagi. Bye!